1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At gusto ko rin syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga makasolid at saka sa mga bago nating subscribers na talaga naman pinili tayong tutukan araw-araw. So maraming salamat po sa inyong lahat. So, 5 days to go before Christmas. Are you excited na? Siyempre ako excited ako dahil ang bilis no? So ramdam na natin talaga yung lamig ng simoy ng hangin at saka siyempre, ayun na nga, pag lumabas ka talagang busy na din talaga sa labas. Yung alam mo yun, yung parang ang daming namimili, tapos ang dami mong makikita na talagang kumukuti-kuti, bumubusi-busi lang, o talagang ramdam mo na ang Christmas. Pero wala pang nagbibigay ng pamasko sa akin. Charot! So, yan. Anyway, so Merry Christmas po sa inyong lahat in advance ng bonggang-bongga. And then, of course, syempre, ang dalangin ko sa bawat isa ay kapayapaan, peace of mind, and then, of course, ayun, so good health sa atin lahat, di ba? So, God bless us. Ganon. At syempre, eto na, Diyos ko Lord, nakakaloka. Gusto ko munang i-shout out si Jervin. Si Jervin Ligaspi. At saka, syempre, si Carlo Magat na talaga naman nakakaloka. Nakakaloka kayong dalawa. Anyway, thank you so much po sa support at pagmamahal ninyo sa akin na ngayon ay nasa Japan sila ng bonggang-bongga. RJ Ignacio, nandito sa Bangkok. So, syempre, kita kami kahapon at mamaya, rarampa kami ng bonggang-bongga. Ganon! Pero syempre, ito na nga. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito na nga para sa una nating chika. Syempre, Miss Cosmo, pinag-uusapan ang kanilang, ito na nga, yung kanilang, tawag dito, coronation night na magaganap nga tonight. Nako, are you excited? Sabing gano'n, nako Mama Sam, manalo kaya si Miss Philippines dyan? Kung akong tatanungin mo, syempre may laban naman tayo. Talagang si Chelsea, in fairness naman, kudos kay Chelsea Fernandez, ginawa niya na yung lahat ng kanyang makakaya. Kumbaga, overall, pinakita niya talaga yung performance niya, pinakita niya talaga yung kanyang characteristic dito sa organization. At nakita naman natin na talaga naman nag-enjoy din naman talaga ang ating pambato. So, ang tansya ko sa kanya ay pwedeng manalo nga kaya ng Miss Cosmo. Hindi imposibleng mangyari yan. Kasi isa siya talaga sa mga magaling. Pero syempre, consider din natin yung desisyon ng hurado. Hindi natin alam kung ano ang mga tumatakbo sa mga utak nila. Oo. So, at hindi lang yan, syempre. Yung desisyon, syempre, ng mangyayari mamaya sa mga makakalaban, di ba? So, sino-sino ba yung makakatapat natin? So, yun yung abangan natin. Basta ang alam ko, isa siya sa mga pinakamalakas at possible na makuha niya ang corona ng Miss Cosmo. So, ang tansya ko sa kanya, kung hindi first runner-up yan,
title yan. Mga ganon! Diba? So, syempre, abangan natin mamaya ang Miss Cosmo. Mapapanood nyo sa YouTube channel nila at syempre, 9 p.m. So, yan! Sa mga nagtatanong dyan, kaya tutukan na ninyo ng bonggang-bongga. So, eto na nga. So, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, tingin mo, Mama Sam, may laban ba sa MGI All-Star ang pambato ng Malaysia na si Milicia Lin? So dati siyang runners-up sa sa Miss Grand. Advantage, yes. Malaki yung advantage kasi syempre nakasali na siya dito, alam niya na kung ano ang gagawin, kung paano lalaban, kung paano papalo, yung mga tipong ganon, di ba? So yon. So looking forward ako kung ano ang ipapakita niya ngayon. So nung nakaraan taon siya yung nag-assist doon sa Miss Grand Malaysia. So yung nagme-makeup. So ibig sabihin, alam niya kung ano ang gagawin niya sa competition ng All-Stars, di ba? And exciting kasi syempre challenge to. Challenge to sa kanila. At excited ako na kung ano nga ba ang ipapakita niya sa competition na to. So may chance, may laban. So kung nagawa niyang maging top 10 finalist sa Miss Universe, sa Miss Grand, so kaya niya din dito for sure. So yun, so tingnan natin. So yun, good luck kay Milicia. I love her kasi syempre yan, mabait na bata yan at talagang isa siya sa mga gusto ko. And then, para naman sa sumunod na chika, Maureen Montaigne, tingin mo, Mama Sam, lalaban kaya sa MGI All-Stars? Ayan nga, dami nga nagtatanong sa akin, ang dami nagsasabi, Mama Sam, tingin mo ba, lalaban ba si Maureen Montaigne dito? Actually, hindi ko alam, wala akong idea kung ano ang gagawin ni Maureen Montaigne, saan ba siya lalaban ba siya sa Miss Universe Philippines? Kasi ang alam ko noong last year, di ba, nagpaplano siyang lumaban ng Miss Universe, ng Miss Universe Philippines. Pero, hindi siya natuloy kasi nabalitaan niya siguro na lalaban si Atisa. So, hindi na siya lumaban. So, ngayon, tingnan natin kung makikita nga natin itong Maureen Montaigne dito sa Miss Universe Philippines or sa MGI All-Stars. Parang tingin ko lalaban siya sa Miss Universe Philippines. Ayun yung nakikita ko ha. Hindi ko siya nakikita na magjo-join yan sa MGI All-Stars. But let's see in the future, di ba? I'm so excited for her. And then, pwede din naman, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga sa isa sa mga pinag-uusapan ang pagbabalik ni Christy McGarry sa Miss Universe Philippines dahil kumpirmado mismo sa kanya na muli siyang magbabalik. So tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang dapat ipadala sa susunod na Miss Universe sa Puerto Rico kung doon man? Well, ang masasabi ko ay okay, why not, di ba? Maganda siya on stage, may nakikita naman tayo na ganda talaga, na yung alam mo yung ganda ng height. Pero kung may iba pang kalaban, di ba? So dapat yun yung paghandaan nila kasi yes, malakas yung laban nila. Nung nakaraan laban niya, naka-top 5 siya So, ibig sabihin, kaya niya ng more, di ba? So, ang kailangan lang niya, i-prepare lang niya yung sarili niya para sa competition ng Miss Universe Philippines. Ako naman yung mga nagbabalik Kumbaga parang wala namang problema. Like example, kung sasali si Pauline, sasali si Maureen Montaigne, sasali si Christy McGarry, kung magjo-join sila, good yon, walang problema. Kasi alam na nila kung paano maglaro sa competition, especially Christy McGarry na may experience na rin, di ba? At Pauline Amelex. Pero, depende sa magiging kalaban pa nila. Malay nyo, biglang may dumating na much better, much bongga, mas madaling lumaban, yung mga tipong ganon. Kaya, depende talaga sa sitwasyon. But naniniwala ako na handa naman na siguro sila kung sakaling magbabalik sila at alam nila kung
ano ang gagawin na nila kasi 'di ba may experience na sila and good luck, 'di ba? Kung para sa kanila 'yan, para sa kanila 'yan. Maganda si Christine McCary. Bakit hindi? Diyos ko mahaba. Diyosa, o 'di ba? Mukhang mabango, mukhang mayaman, o 'di ba? At gusto ni Christine Ann Perez 'yan, o 'di ba? Sus ko, I'm so excited. And then para naman sa sumunod na chika, tingin mo Mama Sam, Indonesia mag-back to back kaya dito sa Miss Cosmo. Walang ganun mga Mars. Charot. Pag may ganun, lokohan na to. So, yon. So, parang feeling ko hindi. Hindi nila makukuha yung back-to-back. So, siguro, may chance silang makapasok sa semifinals. Ayun yung potential. Ayun yung chance. Pero yung sasabihin mo na sila ang mag-uuwi ng corona, parang feeling ko hindi. Hindi ako papayag. Charot. Parang feeling ko hindi. Kapag ganun yung nangyari, ay nako, mag-isip-isip na kayo sa mga nanonood ng Miss Cosmo dyan. But parang feeling ko, mabibigay to sa ibang country. So, ang nakikita ko nga pwedeng Americas, pwedeng Asia pa rin. So, sabi ko nga, malakas yung laban ng ating bansa. So, pwedeng sa kanyang maibigay ang corona. Or pwede talaga mapunta sa Americas or Latin America. So mga tipong ganon ang corona. But not to the point na parang kay Indonesia uli, nakakaloka yan. Eh di gawin na lang nila si Indonesia at saka si Vietnam ang ipanalo nila dyan. Ganon! Ang daming maganda ha, ang dami ding magaling, ang daming palaban. So imposible na sa kanilang mapunta yan. Ganon. So yun. So wag kayong So, sabing ganon, tingin mo, si Ketot ba ay isa sa mga remarkable na reyna? Well, mamaya niya na nga ipapasa yung kanyang corona. So, I'm happy for her. Kasi syempre, job well done. Natapos naman niya yung reigning niya na maayos. Napakita naman niya yung sarili niya na reyna siya ng Miss Cosmo. So, yun, yung standard ng Cosmo. Quality, I think meron naman siya nun kasi 'di ba, hindi siya ganun kaganda sa totoo lang. Pero kapag nagsalita na siya, talagang ma-amaze ka sa kanya. And I love the way kung paano siya magsalita. I love the way kung paano niya i-execute yung sarili niya sa competition bilang reyna, 'di ba? So parang wow, so job well done. Pero yung sasabihin mo, isa pa siya sa mga remarkable queen noong 2025. Parang feeling ko hindi. Kasi ang dami namang mga remarkable na reyna, di ba? So, yon. Anyway, so good luck and congratulations. So, ganon! Nakakaloka sila. So, yon. So, anyway, good luck kay Ketot and let's see. So, mali ninyo, sumali siya ng Miss Universe. Charot. Pero sabi niya, di ba, hindi na siya sasali sa kahit anong pageant. Ito na, enough na daw sa kanya ang Miss Cosmo. So, tingnan natin kung enough na nga ba talaga sa kanya ang Miss Cosmo. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, grabe. Sabing ganun, Pauline Amelex, ready na dahil na-inspired daw siya kay Vina. So, talagang ready na daw sumalang si Pauline para sa susunod na taon, sa ika-4 na attempt para sa Miss Universe Philippines. Actually, wala pa namang confirmation mula kay Pauline kung sasali siya o hindi. Kung sinasabi niya na na-inspired siya kay Vina, maganda naman yon. Si Vina na-inspired kay Pia, yung mga ganon, di ba? So, parang ano ba? So ako para sa akin, job well done kay Pauline. Kung hindi na siya sasali, okay lang din sa akin. Kasi nga 'di ba, parang dati na siyang reyna, tapos Miss Supranational Philippines, and then nag-first runner up sa Supra. Parang remember ko 'yon. Pero kung gusto niya i-try uli one more time, so, walang makakasiguro kung mananalo siya. Kasi syempre, depende nga kako sa mga kalaban. Kung ang kalaban ay may higpit, talagang mahihirapan siya. Pero,
ayoko naman sumali siya na parang hindi mananalo. Gusto ko pag sumali siya, siguradong panalo na siya ulit dito. Yung alam mo yun, yung ibibigay na sa kanya. Kasi naman, Diyos ko naman, 4 na beses, di ba? Para namang, ano ba? Kung kay Vina nga, napilitan na ibigay ang Thailand, di ba? So, ako para sa akin, why not? So, malay ninyo. But ako, madali na to sa kanya, sa totoo lang. Sobrang dali-dali na to. So yon. Kaya, good luck kay Pauline. At ito, sabing ganon, Atisa manalo. So, dapat daw bang sumali sa MGI All-Stars. Ayan nga, sabing ganon, dapat daw si Atisa daw ang isali natin kung gusto daw natin ng malakas. To be honest ako, gusto kong sumali si Atisa one more time sa pageant, pero hindi MGI All-Stars. Kasi parang feeling ko, hindi naman kailangan patunayan ni Atisa yung sarili niya kung gaano siya kalakas. Sabihin na natin na parang i-risky niya yung sarili niya sa isang baguhan na pageant na hindi mo alam kung saan patutungo o ano ang mangyayari. Tapos ayan, ang dami pang sumasali ng mga trans, di ba? Na parang sa trans pa lang, antitindi na di ba? So, parang feeling ko, I think si Atisa, gusto ko siyang bumalik sa supranational. Gusto kong ilaban siya sa supranational. Kung hindi man niya nakuha yung universe, kasi di ba nag-Miss International na siya, sabing ganun, try daw niya sa Miss World. Hindi ko naman nakikita sa Miss World kasi parang feeling ko sa Miss World, Atisa manalo for Miss World. Hindi kasi parang yung advocacy kasi, ayun kasi yung problema. Pero kung gusto ni Atisa mag-try sa Miss World, why not, di ba? So yun, malay ninyo, ibigay sa kanya yung corona ng Miss World. Kasi maganda talaga ang Atisa. Pero mas nakikita ko siya mas bagay sa supranational. So yun, kapag nakuha niya yung supranational, I think pwede. So, ikaw ba? Tatanungin kita, saan mo gusto lumaban si Atisa? Sa Miss World o sa Supra? Kasi pag Miss World, kailangan strong yung advocacy niya. Kung meron siyang strong advocacy at kaya niya, na ilaban ang sarili niya doon, yung advocacy na meron siya na noon-noon pa, good. Pero ang tanong, ano ba ang advocacy ni Atisa Manalo na talagang pwedeng magpa-strong sa kanya bilang kandidata ng Miss World, di ba? Kasi yung posisyon bilang third runner-up sa Miss Universe, good yun Pero kasi yung quality ba na hinahanap, beauty with the purpose. So, pasok ba siya doon? Yung beauty, yes. Pero yung purpose niya bilang beauty queen, at ayun nga, yung advocacy, so doon siya madadali. Pero, why not kung itatry niya? Supportahan natin yan. Diba? So, yun. Pero ako, parang feeling ko magiging madali kay supranational. So, yan. Ba't ikaw, sa anong tingin mo? Kung ilalaban ba si Atisa sa supranational, okay ba sa'yo? Tingin mo, mananalo ba siya doon? O mas gusto mo siyang ilaban sa Miss World kung sakaling magdidesisyon uli si Atisa na one more time uli sa isang laban sa beauty pageant. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.